Isang mapagpalang araw po ng Miyerkules sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Miyerkules sa unang linggo sa panahon ng Adbyento. Mga kapatid, binabati ko po ang mga viewers, supporters, and all the followers of our daily gospel reflection. Salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik sa gawaing ito. Binabati ko rin ang mga deboto ni San Antonio ng Padua at ang mga benefactors po namin, mga miyembro ng Samang Bukas Palad ni San Antonio, mga members ng 1000 Club of St. Anthony, at sa mga kilala at di nagpapakilalang donors and benefactors of the National Shrine of San Antonio de Padua. Lubos po ang aming pasasalamat sa tulong na inyong patuloy at walang sawang pinapaabot sa amin. Hindi po magiging posible ang aming mga proyekto kung wala po ang tulong at biyaya na inyong pinapaabot sa amin. Ang Diyos na po ang bahalang gumanti sa inyong kagandahang loob. Mga kapatid, welcome po sa ating Daily Gospel Reflection. Sama-sama po nating pagnilayan ang mga salita ng Diyos mula sa mabuting balita para sa araw na ito. Mga minamahal kong kapatid, ngayon pong Miyerkules sa loob ng unang linggo sa panahon ng Adbyento, ating pagninilayan ang mabuting balita ayon kay San Mateo. Ito po ay mula sa 15 kabanata, mga talata 29 hanggang 37. Ang title po ng pagninilay, Multiplication of Blessings. Mga kapatid, naniniwala po ba kayo sa himala ng pagkaparami ng biyaya? Mga kapatid, totoo po na may himala. Hindi po ilusyon ang kwentong inilalarawan ngayon sa ating ebanghelyo. Ang 4 na ebanghelyo na sulat ay nagkakaisa sa paglalahad ng kwento tungkol sa himalang nangyari sa pagkaparami ng mga tinapay at isda. Totoo po ito at hindi ilusyon. It is known for its historicity and authenticity. Hindi po ilusyon o kwentong gawa-gawa lamang. Nagkasya ang ilang tinapay at ilang piraso ng isda sa libo-libo na dapat kumain. At ang sabi nga sa kwento ng mabuting balita, lumabis pa ang pinagpira-pirasong tinapay at isda. Paano nga ba nangyari ang himala? Paano ba naging posible ang isang kaganapan na sa tingin ng marami sa pangkaraniwang kaisipan ay para namang imposible, pero totoo po at talagang naging posible. Mga kapatid, sa unang araw tungkol sa himala ng pagkaparami ng biyaya, ayon sa kwento sa ating mabuting balita, God's mercy operates to those who are willing to work and cooperate. Meaning, translating compassion into concrete acts of mercy. Kaya nga sa kwento ng Ebanghelyo, tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at sinabi, "Nahahabag ako sa mga taong ito, sapagkat 3 araw silang iyong kasama ko at wala na silang makain. Ayaw ko namang paalisin sila ng gutom. Baka sila mahilo sa daan." At sinabi ng mga alagad, "Saan po tayo kukuha ng tinapay sa lugar na ito na makasasapat sa ganyang karaming tao?" Sabi ni Jesus, "Ilang tinapay ba meron kayo riyan?" At ang tugon, 7 po. At ilang maliliit na isda. Ang mga tao ay pinaupo ni Jesus sa lupa. Kinuha niya ang 7 tinapay at ang mga isda at nagpasalamat sa Diyos. Pagkatapos, pinagpira-piraso ang mga iyon, binigay sa mga alagad at ipinamahagi sa mga tao. Totoo nga naman, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Dahil sa awa na walang gawa, mas lalong dumarami ang mga kawawa. Kaya ang gawaing pagpapakita ng habag
at ang pagmamalasakit sa kapwa ay daan upang maging posible ang himala ng pagpaparami ng biyaya. Pangalawa, our blessings multiply in the hands of God. Sa kamay lang ni Jesus nangyari ang pagpaparami ng mga biyaya. 7 isda, ilang pirasong tinapay, inilagay sa kamay ni Jesus at nangyari ang himala. Mula sa kamay ng Panginoon, lumipat sa kamay ng mga alagad. At mula sa kamay ng mga alagad ay ibinigay ang tinapay sa mga taong nagugutom. Nagpatuloy-tuloy ang proseso ng pag-ibigay hanggang sa nagulat na lang sila sapagkat kumain ng lahat at nabusog at lumabis pa. Kaya mga kapatid, posible ang pagkaparami ng biyaya sa kamay ng pinagmumulan ng pagpapala. Kaya sabi po ng dating Kardinal ng Maynila, Cardinal Gaudencio Rosales ng Pondo ng Pinoy, anumang magaling kahit maliit, basta't malimit, tiyak patungong langit. O di ba may kantang ganyan? Anumang magaling kahit na maliit, basta't malimit ay patungong langit. Kahit na isang kusing, ito ay may dating. Yan. Kahit kaunti lang, basta't malimit ginagawa, dumarami ang biyaya. When love is put in the act of giving, the giver turns into a great blessing. Sabi nga po ni John C. Maxwell, giving is the highest level of living. Because after all, it is in giving that we find the true reason for living. Pangatlo, God always provides more for our needs. Ang Diyos kasi, kapag nagbigay, hindi po sakto lang. Hindi yung okay na yan. Ang Diyos, dahil siya'y nag-uumapaw sa pagpapala, kapag nagbigay ay nag-uumapaw din. Hindi po siya nagbibigay ng kulang at sapat lamang. Palaging sobra ang ibinibigay ng Diyos. Wala tayong ibibigay na hindi naman bigay din ng Diyos. Kaya sabi sa Ebanghelyo, kumain ng lahat at nabusog, at nang tipunin nila ang mga tinapay na lumabis. Nakapuno po sila ng 7 bakol na malalaki. Indeed, happiness comes from being contented, even in the little that we have. Basta't ika'y kontento, kahit sa maliit na ibinibigay, kung para sa ito'y sapat, merong kagalakang itong ibinibigay. God has given us more than enough for our needs, but there will never be enough for one's greed. Laging sapat ang lahat para sa pangailangan, subalit laging kulang para sa taong sakim at mapanlamang. A person who knows the meaning of the word enough will live happily and satisfied. Kaya mga kapatid, hindi ilusyon ang himala ng pagpaparami ng biyaya. God's mercy operates to those who are willing to work and cooperate. God's blessings multiply in the hands of God. Anumang bagay kahit konti basta't nasa kamay ng Diyos, tiyak na dadami. God always provides more for our needs. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, Diyos na bukal ng di maubos na pagpapala. Maraming salamat po sapagkat hindi mo kami pinababayaan. Umaapaw ang pagpapalang kaloob mo sa lahat. Matutunawa kami magbahagi at hindi maging makasarili sapagkat ang pagpaparami ng biyaya ay nangyayari kapag kami ay nagiging biyaya mo rin sa iba. Amen. Maraming salamat po, mga minamahal kong kapatid. Sana po nagustuhan nyo at nakatulong ang ating pagninilay sa araw na ito. Mangyayari din po ang himala ng pagpaparami ng paghahatid ng mensahe ng salita ng Diyos kung ang bawat isa mula sa kanyang pagtanggap sa mensaheng ito ay magbabahagi din ng mensaheng tinanggap. Let us share this message to everyone. Let us start evangelizing at home. Ibahagi natin ang mensaheng ito sa ating mga kakilala, mga kaibigan, at mga mahal sa buhay.
Let us fill the world with the message and power of God's words. Mga kapatid, kailangan po namin ng himala ng pagpaparami ng biyaya. Kung meron lang pong 1,000 tao na magbibigay ng 1,000 piso, kada tao, makakalikom po tayo ng 1,000,000 piso para sa 1,000 pamilya na sa darating na Kapaskuhan ay pagkakalooban ng Pambansang Dambana ni San Antonio ng Padua ng Medianoche Package. Ito po ay 1,000 bags of grocery items for 1,000 poor families na aming pagkakalooban. It may sound too big and ambitious, but with your help, posible po ang himala ng pagpaparami ng biyaya. Nawa tayo man ay maging biyaya din ng Diyos para sa iba. The more we become blessings to others, the more we are blessed by God. Remember, it is in giving that we find the true reason for living. Maraming salamat po sa lahat po ng mga nagbigay na at sa mga magbibigay pa. Ang Diyos na po ang bahalang gumanti sa inyong kabutihan. Magpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, at ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen.